una-una po sa lahat, blessed morning to all of us. At nakakagalak na nandito na naman tayo mga kapatid. And ang aking babahagi sa inyo ngayon, napili ko itong gawing lesson habang nagkakaroon ako ng devotion. Kaya nais kong ibahagi sa inyo ito mga kapatid. Ang pamagat is friendship. Ano po sa Tagalog ang friendship? Pagkakaibigan. Okay? Nais ko muna magsitay tayo lahat. Tayo muna ay mananalangin. Panginoong Diyos, salamat po muli sa sandaling ito. Salamat sa kapatawaran, salamat sa pagsama sa amin doon pa lang sa umpisa. Patuloy mo samahan kami, Panginoong Diyos, hanggang matapos po ang gawain ito, hanggang sa makarating kami sa aming paroroono. Nawa, gawin mo po akong isang malinis na sisidlan sa mga sandaling ito, Panginoong Diyos, upang maging worthy po ako na maging daluyan ng iyong mga banal na salita. Touch the hearts of the listeners upang maintindihan nila ang iyong nais na iparating sa bawat isa. Lahat ng ito, dinadalangin namin sa bugtungan na aming Panginoon at tayong tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, maaari na kayong maupo, mga kapatid. Inulit ko, ang ating babahagi sa inyo ngayon is friendship o pagkakaibigan. At binasa ko kanina ni Brother Rendell yung Matthew chapter 26 verses 47 to 50 hanggang 75 sana ito, kaso sobrang haba ano po. Later on, madadaanan natin yung ibang di ba ipo-concise ko naman mga kapatid. Okay, nais kong basahin ulit yung Matthew chapter 26 verses 47 to 50. Sabi dito, at habang nagsasalita pa siya, dumating si Judas na isa sa 12 at kasama niya ang napakaraming tao na may mga tabak at mga pamalo mula sa mga punong pari at sa matatanda ng bayan. At ang nagkanulo sa kanya ay nagbigay sa kanila ng isang palatandaan na sinasabi, ang hahalikan ko ay iyon na nga, dapin ninyo siya. Kaagad siyang lumapit kay Jesus at sinabi, magandang gabi, Rabbi o Rabbi. Kanina sa binasa natin, guro, at kanyang pinagkansya. At sinabi sa kanya ni Jesus, kaibigan, gawin mo ang layunin ng pagparito mo. Pagkatapos ay lumapit sila at kanilang hinawakan si Jesus at siya'y kanilang dinakip. Ang purpose ng aking ibabahagi sa inyo ngayon o ang purpose ng ating pag-aaral sa mga sandaling ito is to read and discover how to be a devoted, loyal, and committed friend. Inulit ko, to read and discover how to be a devoted, loyal, and committed friend. Kung sa Tagalog, kung paano ang maging isang totoo at tapat na matalik na kaibigan. Nakikitaan kaya tayo niyan, mga kapatid? Masasabi ba natin tayo'y tapat, totoo, at isang matalik na kaibigan? Amen. Sino sa atin dito ang mayroong BFF? Ano po yung BFF? Best friends forever. Best friends forever. Ako rin naman meron akong masasabi na BFF. Praise God, no? Ako rin meron akong masasabi na BFF. Kasi childhood friend ko siya and neighbor ko siya sa aming province. Since elementary hanggang high school kami, ay magkaibigan pa rin kami. And thank God, until now, we are still good friends. Pinahalagahan namin yung aming pagkakaibigan. Ang nais ko lang sabihin ay hindi kami yung matalik na magkaibigan na ang ending ay naging mortal enemy. Marami kasi ang dating very close friends, pero ang ending ay naging mortal na magkaaway. Nagsisiraan at hindi na nag-uusap. Baka hindi binayaran. Ang iba naman, yung kanilang BFF noon ay yun ang kanilang naging na pangasawa. Ano po? Yung kapatid ko na babae, ganun din. Yung high school friend niya,
yun ang kanyang napangasawa. Daanan lang natin ito mga kapatid, di ba? Very famous yung term na a dog is a man's best friend. Paano ba ito nagsimula? Yung term na a dog is a man's best friend. Tingnan natin. It was first used way back in 1789. Ang tagal ng panahon, no? By King Frederick of Prussia. Okay, di Russia, Prussia. His claim to say, kung bakit niya nasabi ito, the only absolute and best friend that a man has in this selfish world, the only one that will not betray or deny him is his dog. Grabe ano? Baka naka-experience ito ng betrayals sa kanyang family members mismo and sa kanyang close friend. Ang sabi ni King Frederick of Prussia na ang nag-iisang tapat at matalik na kaibigan na magkaroon ng isang tao dito sa mundo, ang nag-iisang hindi ka tatraydorin o ipagkakanulo at hindi ka tatalikuran o ipagkakaila ay ang aso. Kaya yung iba, tinuturing nila na parang family members nila yung aso. Ano po? Meron pa nga akong napanood sa social media, namatay yung kanyang aso at binigyan niya ito ng funeral o ng lamay. Okay, balik tayo sa ating paksa mga kapatid. Bukod sa ating Panginoong Jesus, sino ang iyong matalik na kaibigan? At bakit mo itinuturing ang taong ito bilang iyong matalik na kaibigan? Ngayon, kung ililista natin ang qualities o katangian ng gusto nating maging kaibigan, syempre, unang-una dyan siguro yung pagiging tapat. Ano po? Pagiging loyal. Syempre, yung tinatawag na a friend in need is a friend indeed. Yung maaasahan, mapagkakatiwalaan, yung nagbibigay ng encouragement, at syempre higit sa lahat, yung mapagbigay. Di ba? Amen? Praise God, pag may kaibigan tayo mapagbigay, ano pa? Tignan natin, the 12 apostles were very close friends to the Lord Jesus. Ang nakalulungkot, marami sa pinakamalalapit na kaibigan ng Panginoong Jesus ang tumatikod sa Kanya. Sino ang nagtaksil sa Panginoong Jesus sa mga talatang ito? Si Judas Iscariot. Ano ang nakuha ni Judas Iscariot kapalit ng pagtataksil kay Kristo? Amen. Kabisado yan, ano? Mga kapatid, tingnan natin sa Matthew chapter 26 verses 14 to 16. Sabi dito, si Judas Iscariote na isa sa 12 tagasunod ay pumunta sa mga namamahalang pari. Sinabi niya sa kanila, ano po ang ibabayad ninyo sa akin kung tutulungan ko kayong madakip si Jesus? Noon din ay binigyan nila si Judas ng 30 pirasong pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang traidorin si Jesus. Nang dahil sa 30 pirasong pilak ay ipinagkanulo na ni Judas ang kanyang matalik na kaibigan, ang Panginoong Jesus. Sa katunayan, nakasama at tinuruan ng Panginoong Jesus ang kanyang mga alagad ng halos 3.5 years sa kanyang earthly ministry. Mahaba-habang pinagsamahan na rin yan, no? Ngayon, nagbigay ng palatandaan si Judas na kung sino ang hahagkan o hahalikan niya ay yun na ang Panginoong Jesus at para hulihin siya. Ang ganda pa nga ng pagbati ni Judas. Sabi niya sa Matthew chapter 26 verse 49, sabi niya, kaagad siyang lumapit kay Jesus at sinabi, magandang gabi, Rabbi, or magandang gabi, Guro, at kanyang hinagkan siya. Sa mga Hudyo, kapag tinatawag kang Rabbi or Rabbi, na ang ibig sabihin is teacher o master o Panginoon. Kapag tinatawag kang Rabbi,
ay may mataas na pagrespeto sa iyo ang isang tao. Tinawag pa rin ni Judas ang Panginoong Hesus na Rabbi or Master. Kasi yun naman talaga ang totoo. Ang Panginoong Hesus ang kanilang Master o tagapagturo. Pero ang nakakalungkot, in front of the Lord Jesus, ay parang nire-respeto ni Judas ang Panginoon, but deep inside, in his heart, ay hindi pala. At mayroon siyang pagtataksil o betrayal na gagawin. Maraming mga ganyan, di ba mga kapatid? Nakangiti sa'yo, ang bait-bait sa'yo, bait-bait sa harapan mo, tinatawag kang kaibigan, rabay, tinatawag kang friend, ano po, pero pinagpaplanuhan ka na pala ng masama. At yan ang mas nakakatakot na tao. Napakasakit na mangyari yan mga kapatid, lalo-lalo na kapag close friend mo o kaya mismo kapamilya mo ang gagawa niyan sa'yo, ang magtataksil o magbe-betray sa'yo. May mga tao na in front of us ay parang caring at nire-respeto kanila, pero deep inside sa kanilang puso ay hindi pala totoo. O may mga masama na palang plano sa iyo. At punong-puno ng inggit, hindi sila natutuwa kapag may mga blessings kang natatanggap. Lalong-lalo hindi sila masaya kapag nakikita ka nilang umaangat sa buhay. At sila ang unang natutuwa kapag mabagsak ka. Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng betrayal sa isang magkakaibigan. Kahit kaano pa yan katagal o katatag. Ang isang makikita natin dyan na dahilan kung bakit ipinagkanulo ni Judas ang Panginoong Hesus ay ang pilak or silver sa English version. Maraming mga magkakaibigan ang nasira dahil lamang sa pera. Maraming mga magkakamag-anak ang nagdidemandahan at nagpapatayan dahil lamang sa pera o ari-arian. At maraming mga churches ang nagkakawatak-watak dahil lamang sa pera. Tayo kaya mga kapatid, gaano mo pinapahalagahan ang iyong pagkakaibigan o kaya pagkakapamilya? Baka sinasabi natin, naku, pera lang yan. Pero kumusta kaya ang puso natin pagdating sa pera doon sa ating kaibigan at pamilya? Matapos ipagkanulo ni Judas ang Panginoong Hesus, matapos gawan ng masama ni Judas ang nagturo at nag-aruga sa kanya, siguro kung sa iba gawin yan, baka hindi niya mapapatawad ang taong gagawa niyan sa kanya. O kaya isusumbat na matapos kitang turuan at alagaan, ay ganito pa ang igaganti mo. Then andyan na yung mga masasamang salita, pag-condemn, at kung ano-ano pang mga masasamang pag-iisip doon sa tao. Habang ini-study ko ito mga kapatid, ito yung nakaka-touch na parte. Dito talaga ako na-touch habang ginagawa ko ang lesson na ito. Tingnan natin ang sinabi ng Panginoong Hesus kay Judas nang siya ay ipinagkanulo. Matthew chapter 26 verse 50. At sinabi sa kanya ni Hesus, kaibigan, gawin mo ang layunin ng pagparito mo. Pagkatapos ay lumapit sila at kanilang hinawakan si Jesus at siya'y kanilang dinakip. Matapos gawan ng betrayal ni Judas ang Panginoong Hesus at alam ito ng Panginoong Hesus, ay tinawag pa rin niyang kaibigan si Judas. Take note mga kapatid, tinawag niyang kaibigan si Judas nang walang pagkukunwari. Ang betrayal o pagtataksil ay napakasakit na maranasan ng isang tao. Dahil sa betrayal, ang iba ay nagkakaroon ng trauma at nagpapakamatay pa. Tinawag ba ng Panginoong Hesus si Judas ng mga sandaling iyon na traidor ka, ahas ka, o kaya'y balimbing ka? Pansinin natin, hindi tinawag ng Panginoong Hesus si Judas na taksil o ahas o traidor o balimbing na kaibigan na kahit
ganon ang ginawa ni Judas sa kanya, kundi tinawag pa rin niya na kaibigan na walang sama ng loob o pagkukunwari. Amen. Dahil alam naman natin na ang Panginoong Hesus ay hindi nagtatanim ng sama ng loob at hindi nagko-condemn ng tao. Amen? How about us, mga kapatid? Baka kung ano-ano na ang sinasabi natin sa taong ganon sa iba. Ang ipinakita pa rin ng Panginoong Hesus dito ay siya ay tapat na kaibigan. Hindi siya nagbitaw ng salita o ng masamang salita kahit pinagkanulo siya ni Judas. Ngayon, kung talagang si Jesus ang Master o Panginoon natin sa ating buhay, ay dapat tularan natin ang kanyang halimbawa. Isang tapat na kaibigan kahit sa mga hindi tapat sa kanya. Praise God! Huwag tayong maging ahas, traidor, o balimbing sa ating mga kaibigan. Lahat naman tayo dati ay naging katulad ni Judas. Binibetray natin ang Panginoong Hesus ng paulit-ulit kapag sinasabi natin siyang Panginoon natin sa ating buhay, pero ginagawa naman natin ang hindi nakalulugod sa Kanya. Dahil alam niyo mga kapatid, ang isang tao o ang isang kaibigan na nagtataksil o hindi tapat ay walang magandang buhay. Anong nangyari kay Judas? Tingnan natin sa Matthew chapter 27, verses 3 to 5. Sabi dito, nang malaman ng traidor na si Judas na hinatulan ng kamatayan si Jesus, nagsisi siya sa kanyang ginawa at isinauli ang 30 pirasong pilak sa mga namamahalang pari at mga pinuno ng mga Hudyo. Sinabi niya sa kanila, nagkasala ako dahil ibinigay ko sa inyo ang isang taong walang kasalanan. Pero sumagot sila, ano ang pakialam namin dyan? Problema mo na yan. Itinapon ni Judas sa templo ang salapi, pagkatapos ay umalis siya at nagbigti. Anong nangyari kay Judas? Siya ay nagbigti o nagpakamatay dahil sa guilt. Dahil nag-guilty siya sa kanyang ginawa. Kaya pakaisipin natin mga kapatid, are we still betraying someone? O nagkukunwari pa rin ba tayong kaibigan sa harap ng ibang tao? Or are we still betraying the Lord Jesus sa paggawa ng hindi niya kalooban? Remember this, wala kang magandang buhay sa ganyang gawain. Ngayon, hindi lang dyan nagtapos ang nightmare o bangungot para sa Panginoong Hesus, ang pagtaksil o pagkanulo ni Judas. Dahil mayroon din siyang matalik na kaibigan na nagkaila sa kanya or denied him. Kilala siguro natin yan, ano? Sino yan? Pedro. Amen. Walang iba kundi si Pedro. Mababasa natin yan sa Matthew chapter 26 verses 69 to 75. Hindi ko na po babasahin mga kapatid. At 3 beses pa na ipinagkaila ni Pedro ang Panginoong Hesus. Doon pa lang sa pagdakip sa Panginoong Hesus sa Garden of Gethsemane, ay iniwan siya ng lahat ng mga alagad dahil natakot sila na baka pati sila ay madamay na hulihin. Mark chapter 14 verse 50, sabi dito, at iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Pero nung una ay hindi ganyan. Sabi ng mga alagad na kanyang mga kaibigan sa Panginoong Hesus, sabi nila sa kanya, Matthew chapter 26 verses 33 to 35. Sabi dito, sinabi ni Pedro kay Jesus, kahit iwanan kayo ng lahat, hindi ko po kayo iiwan. Sinagot siya ni Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo. Bago tumilaok ang manok, ngayong gabi, 3 beses mong ikakaila na kilala mo ako. Sinabi ni Pedro, hindi ko po kayo ikakaila. Kahit napatayin pa ako, kasama ninyo. At ganoon din ang sinabi ng iba pang mga tagasunod, gaya-gaya din itong mga ibang tagasunod. Ano po? May pagmamayabang pa sila noong una sa Panginoong Hesus na sinasabi nila,
kahit mamatay sila kasama ng Panginoon. Parang sinasabi nila kahit buhay nila ay ibibigay nila para sa Panginoon. Kumbaga, walang iwanan kahit anong mangyari. Narinig nyo na yan sa iyong kaibigan? Praise God. Pero nang dumating na sa aktwal na pagdakip sa Panginoon, anong ginawa ng mga alagad na kasama niya? Ay iniwan nila siya at nagsitakas at ipinagkaila pa siya ni Pedro ng 3 beses at napakasakit yan na mangyari sa isang tao. Nasubukan nyo ng ipagkaila o i-deny ng isang tao? Yes. Lalo na kapag close friend natin ang gagawa yan sa atin. Yes. Di ba, kaibigan mo si ganito? Ah, hindi. Di ko kilala yun. Tapos kaibigan mo lang pala siya kapag may kailangan ka. Naranasan ng Panginoong Hesus sa kanyang matalik na kaibigan na si Pedro na ipinagkaila siya. Habang nililibak at hinahampas ang Panginoong Hesus ng mga kawal ng mga Romano, ay busy naman sa pag-deny sa kanya. Pero ang kagandahan sa Panginoong Hesus ay hindi pa rin nawala ang kanyang pagmamahal kay Pedro, na kahit ganun ang ginawa ni Pedro sa kanya. Pagkatapos mabuhay ng maguli ang Panginoong Hesus mula sa mga patay, ay binalikan niya si Pedro. Pero hindi upang sabihin na bakit ipinagkaila mo ako, o hindi upang maningil kay Pedro o sumbatan si Pedro. Dito sa John chapter 21 verses 15 to 17, hindi ko na rin po babasahin, ay 3 beses na tinanong ng Panginoong Hesus si Pedro kung mahal niya ang Panginoon. Iruin niyo yun? Sa ginawa ni Pedro sa kanya, nung binalikan ng ating Panginoong Hesus si Pedro, ay tinanong pa niya kung mahal niya siya. Ano po? At yan ay isang napakagandang halimbawa ng isang pagiging tapat at matalik na kaibigan, hindi nanunumpa. Ngayon, ano ang pwede nating matutunan na aral kay Judas at kay Pedro pagdating sa pagiging matalik na kaibigan o friendship? At ano ang matututunan natin sa Panginoong Hesus pagdating sa pagiging matalik na kaibigan? Si Judas ay ipinagkanulo niya ang Panginoong Hesus na kanyang matalik na kaibigan sa 30 pilak or silver. At dahil siya ay hindi talaga nagsisi at namuhay sa guilt, ay nagbigti o nagpakamatay siya at hindi siya nagbalik loob sa Diyos. Kaya walang magandang buhay sa isang taong traidor, ahas, nagpupunwaring kaibigan, hindi tapat o balimbing sa kanyang kaibigan. Si Pedro naman ay ipinagkaila niya ang Panginoong Hesus ng 3 ulit. Yan ay hindi magandang halimbawa. Pero, ang kagandahan kay Pedro, kung babasahin natin yung full story, ang kagandahan kay Pedro ay nagsisi at nagbalik loob sa Diyos. At ang pagsisisi o repentance ay pagbabago ng isip, pagtalikod sa kasalanan at pagbabalik loob sa Diyos. Dahil wala namang perfect friendships, di ba? Mayroong tampuhan, mayroong hindi pagkakaintindihan, mayroong awayan sa friendship. Pero ang kagandahan sa isang tunay at tapat na kaibigan ay humihingi ng tawad pag nagkamali at hindi na niya inuulit-ulit na gawin ang ikasasama ng pagkakaibigan. Kaya nang naalala ni Pedro ang salita ng Panginoon, anong reaksyon niya? Matthew chapter 26 verse 75, sabi dito, at naalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus, bago tumilawak ang manok, 3 beses mong ikakaila na kilala mo ako. Kaya lumabas si Pedro at umakulkul. Mayroon siyang makalangit na puso at marunong siyang masaktan sa kanyang ginawa na hindi maganda, and that leads him to repentance. Praise God. Ngayon, pagdating sa ating Panginoong Hesus, matapos siyang ipagkanulo at ipagkaila, he experienced betrayal and denial from his close friends. Mga tinuruan niya at tinalagaan niya ng ilang taon. At yan ay sobrang painful na pangyayari sa buhay ng isang tao. Pero
nanatiling tapat pa rin sa kanyang mga kaibigan. Hindi nagkukunwari, hindi nanunumbat, hindi nagtatanim ng sama ng loob, at handang magpatawad. Praise God. Tanong, mga kapatid, paano tayo magiging mabuti at tapat na kaibigan? Paano? Upang tayo ay maging mabuti at tapat na kaibigan, ay tularan natin ang halimbawa ng Panginoong Hesus na tapat at tunay na kaibigan. Paano natin mapapatunayan na tayo ay mabuting kaibigan? Paano? Wala. Sabi ni Bro Wendell kanina, kapag tayo ay nananatili tapat na kaibigan. Sa lahat ng circumstances o nananatiling tapat kung dumating man ang mga trials sa isang pagkakaibigan. Ngayon, ipagpapalit mo ba yung kaibigan mo sa anumang bagay? Praise God. Ano po? 1 milyon. Jesus. Praise God. Ano po? Sa ating pagtatapos, mga kapatid, maaari tayong maging tapat at mabuting kaibigan kung tinutularan natin ang halimbawa ng Panginoong Hesus. At kung siya talaga ang Panginoon o Master ng ating buhay. Hindi natin magagawang mag-betray o mag-deny ng isang kaibigan kapag sinusunod natin ang salita ng Panginoong Hesukristo. Amen? Kung nakaranas ka man ng betrayals and denials sa mga naging kaibigan mo, ay maging tapat ka pa rin sa kanila at handang magpatawad. Amen. Amen. Praise God. At kung nahihirapan ka ng magtiwala ulit sa iyong kaibigan, ito po mga kapatid, ay pwede tayong magkaroon ng isang matalik na kaibigan or best friend for a lifetime na hindi tayo i-betray o hindi tayo i-deny. At yan ay walang iba kundi Si Jesus. akala ko yung sasagot ng aso. Kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Praise God! Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin upang patunayan ang kanyang pagmamahal at tunay na pagkakaibigan para sa atin. John chapter 15 verses 12 to 13, sabi dito, ito ang aking utos sa inyo, magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Wala ng pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Praise God. Ngayon, paano naman natin mapapatunayan ang ating pagiging tapat at tunay na kaibigan sa Kanya? Paano? Mr. Joyce? Ituloy natin basahin ang John chapter 15, doon po sa verses 14 to 15. Sabi dito, mga kaibigan ko kayo, kung sinusunod nyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing na alipin dahil hindi alam ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang amo. Sa halip, itinuturing ko kayong mga kaibigan dahil sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. To prove our friendship o upang patunayan ang ating pagiging tapat at tunay na kaibigan sa ating Panginoong Hesus. Anong sabi niya? Amen? Sabi niya sa verse 14, mga kaibigan ko kayo kung sinusunod niyo ang aking mga utos. In other words, ang kanyang mga halimbawa. Masasabi mo bang Jesus is my friend? Or Jesus is my best friend or BFF? Kung oo, sundin mo siya dahil yan ang kanyang instruction na nagsasabi, kaibigan niya ang Panginoong Jesus. Tingnan natin, ganyan kahambol ang ating Panginoong Jesucristo. Na kahit siya ay Lord of Lords, King of Kings, ay itinuturing kanyang isang matalik na kaibigan. At ang kanyang pagmamahal sa isang kaibigan ay hindi lamang one-time event.
Hindi porket nasira mo ang iyong pagkakaibigan ngayon, ay wala na o sarado na ang pinto. Kundi andyan siya lagi na nagtitiis at iniintindi ka hanggang sa ma-realize mo ang lahat-lahat at magbalik loob sa Kanya. Hindi tulad natin mga kapatid, kapag ginawan tayo ng masama, we will shut the door. Pero ang ating Panginoong Jesus, hindi po one-time event ang Kanyang grace, hindi po one-time event ang Kanyang pagmamahal sa tao. Inuulit ko, ang purpose ng ating pag-aaral ngayon is to read and discover how to be a devoted, loyal, and committed friend. Be a good friend to your friend or friends, and be a good friend to our Lord Jesus Christ. Liliwanagin ko lang ha mga kapatid, be a good friend to your friend. Hindi po sinasabing sa lahat na lang ng tao. Be wise din pagdating sa pagpili ng kaibigan. Proverbs chapter 22 verse 24. Sabi dito, huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin. Related to sa BS kanina ni Bro Marvin. Ano sinasabi doon? Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin. At sa mainiting tao ay huwag kang sasama. Baka ka matuto ng kanyang mga lakad at magtamo ng silog sa iyong kaluluwa. May babala dyan, mga kapatid, dahil baka ikaw ay madala nila sa kanilang masamang pag-uugali o gawain. Sabi rin Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, huwag kayong palilin lang sa kasabihang iyan. Sa halip, ito ang inyong paniwalaan. Ang masasamang kasamay nakakasira ng mabuting ugali. Mayroon ding pagpili ng kasamahan o ng kaibigan. Kung tayo ay Kristiyano na. Hindi tulad dati na kahit sino pwede na maging kaibigan, kahit manginginom pa yan, kahit kung ano-anong ginagawa niyan, nagiging kaibigan natin, ano po. Pero mayroon ding pagpili sa kasamahan o ng kaibigan kung tayo ay Kristiyano na. Dahil may babala kung makikipagkaibigan ka sa mga hindi mabuti ang pag-uugali at hindi mabuti ang ginagawa, may tendency kasi na maaari kanilang matala. Ngayon, kung may nakikita ka o itinuturing mong kaibigan na wala pa sa Panginoong Hesus o hindi magandang ginagawa, ay maaari natin silang paalalahanan ng Word of God para manumbalik sila sa Diyos, and that is our mission. Kung ginagawa mo yan at yan ang purpose mo to win them sa Lord, ay yan ay mabuti at ikaw ay sa panig ng Diyos at kaibigan mo ang Panginoong Jesucristo. 3 John chapter 1 verse 11, sabi dito, mahal kong kaibigan, huwag mong gayahin ang masamang ginagawa ng taong iyan. Sa halip, gawin mo ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. At ang gumagawa ng masama ay hindi nakakakilala sa Diyos. Ngayon mga kapatid, kung nakatagpo ka ng mabuti at tapat na kaibigan, ay pahalagahan mo ang tao niya. And treasure your friendship. And let Jesus be the center of your friendship. Amen? Amen. Ang iiwan kong katanungan sa bawat isa sa atin, mga kapatid, ito po ang iiwan kong katanungan sa bawat isa sa atin. Anong klase kang kaibigan? What kind of friend are you? Amen? Nais ko po magsitay tayo lahat at tayo muna ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po muli sa iyong mga salita sa mga sandaling ito. Salamat po sa pagtuturo sa bawat isa sa amin na tinuturuan mo po kami upang maging isang tapat, devoted, committed, and loyal friend. At akin po ibinabalik sa ating magandang presider. Gusto nyo gumawa po. Decided kayo. Gusto mo daw matawag na gwapo. Gwapo at saka maganda. So, maraming salamat po, Pastor, sa binahagi mong
salita ng Diyos. So sabi nga ni Pastor sa kanyang kapag nagtataksil ang tao is walang maibibigay na mabuting bagay sa iyong buhay. So, kailangan nating magbago. Siguro hindi lang sa ating mga kaibigan or sa mga taong nakakasalamuhan natin. Especially kay Lord. Kasi siguro may mga nagagawa din tayong pagtataksil sa Kanya. May mga bagay tayong nagagawa na hindi angkop sa mga kautusan niya, sa mga salita niya. So, mga kapatid, this is the time to repent, change, and walk with God. Amen. So, sa bahagi ito, tayo po ay makikinig sa mga pagpapala Amen. sa ating mga buhay. Sabi sa Romans chapter 15 verses 5 to 6, may the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Jesus Christ, that together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Ating po itaas ang ating mga kamay upang tanggapin ang grace and blessings of our God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen.